Ako si Efren, isang simpleng magsasaka at sabungero mula sa aming baryo. Bata pa lamang ako'y nakasanayan ko na ang sabungan. Ang ingay ng mga tao, ang sigawan ng mga pustahan, at ang matatalim na tingin ng mga manok na tila ba mga mandirigmang handang pumaslang o mamatay. Ngunit higit pa sa karaniwang hilig, sabong na ang bumubuhay sa akin. Ang kita ko sa bukid ay sapat lamang para sa bigas at asin. Ngunit ang panalo sa sabungan ang nagdadala sa akin ng dagdag na pera, pang tuition ng anak ko, pambili ng gamot ng aking asawa, at pangayos ng aming bubong na tagpi-tagpi. Isang gabi matapos akong matalo ng sunod-sunod, naglakad ako pauwi sa madilim na daan. Ang buwan ay kalahati, halos nagkukubli sa ulap. At tanging kuliglig at huni ng mga palaka ang aking kasama. Bigla ko narinig ang kakaibang kulog. Hindi karaniwang tunog ng bagyo, kundi tila isang halakhak ng halimaw na nakahalo sa dagundong. Pagsulyap ko sa langit ay isang kidlat ang biglang lumagapak sa isang malaking punong akasya sa gilid ng sapa. Nadama ko ang panginginig ng lupa at napilitang lapitan ng puno. Doon ay nakita ko ang kakaibang bagay na kumikislap sa ugat ng akasya. Parang piraso ng ngipin na kumikinang. Ngunit hindi ordinaryong puti kundi may bakas ng asul at lunti ang liwanag. Para bang buhay siya. Pinulot ko ito at agad na naramdaman ang init na parang dumaloy sa aking mga palad. Sa isang iglap ay naglaro sa isipan ko ang salitang butya ng pangil ng kidlat. Hindi ko alam kung saan ko narinig yon. Sa kwento ng matatanda, sa bulong ng mga lasing na sabungero, o baka mismo ang mutya ang bumubulong noon sa akin. Kinabukasan ay dinala ko ang mutya sa aking manok na si Kidlat, isang talisain na magaling pero palaging kinukulang sa bilis at swerte. Nang idikit ko ang mutya sa kanyang tuka, bigla itong nagpipitik ng pakpak. Tila ba lumakas ang tindig, ang mga mata niya'y kumikislap na para bang may nag-aapoy sa loob nun. Doon ko napagtanto na hindi ito karaniwang bato. Dinala ko si Kidlat sa sabungan kinahaponan. Dikit-dikit ang mga tao at amoy ng alak at sigarilyo ang hangin. 3,000 sa talisain! Sigaw ng isang Kristo. Ako'y nagpasya na isasama ko ang mutya. Pagpasok ni Kidlat sa entablado, naging tahimik ang paligid. Ang kalaban ay malaki, isang pulang Texas at malakas at sanay. Ngunit na magsimula ang laban, si Kidlat ay gumalaw na parang kidlat mismo, mabilis, matalim at walang patawad. Sa loob lamang ng ilang segundo ay tinamaan na niya sa leeg ang kalaban. Bagsak ang pulang Texas at sigawan ng mga tao. Panalo. Dala ng panalo ay sunod-sunod pa ang tagumpay ni Kidlat sa mga sumunod pang linggo. Ang mutya'y palagi kong inilalagay sa ilalim ng kanyang kulungan tuwing gabi. Pakiramdam ko'y pinapakain ito ang manok na kakaibang lakas. Ang dati kong kaibigang mga sabungero ay bigla nang naiinggit sa akin. Ako na ang naghahari sa sabungan, ngunit sa bawat panalo'y may kapalit. Napapansin kong tuwing natutulog ako, lagi akong ginigising na mga panaginip. Sa panaginip ay may makikita akong anino ng isang higanting hayop, tila ahas na may pangil na kumikislap na parang sa Kidlat. Palagi itong nakatingin sa akin. Waring hinihingi ang isang bagay. Isang gabi matapos ang pinakamalaking panalo ko na umabot ng daan-daang libo, nakita ko nagdurugo ang mutya. O't naglalawa ito ng pulang likido kahit bato lamang. Doon ako kinilabutan. Ngunit sa halip na itapon ay mas lalo ko itong kinapit. Para sa pamilya ko, para sa kinabukasan namin. Lumipas ang mga linggo. At hindi na nakontento ang mga tao sa baryo. May mga taga-ibang bayan na pumupunta upang hamunin si Kidlat. Mas malalaki at mas mabagsik. Ngunit lahat ay bumabagsak sa kanya. Ako'y naging tanyag, ngunit kapalit noon ay dumami rin ang aking kaaway. Hanggang isang araw ay nilapitan ako ng isang matandang lalaki. Mahaba ang balbas, nakabarong na gusgusin at may hawak na tungkod. Alam ko ang hawak mo, Efren. Mutya ng pangil ng Kidlat. Hindi iyo yan. Ang bawat panalo mo'y may kabayaran. Huwag mong hintayin. Ngunit umiling ako. Hindi ko bibitawan, Lolo.
Hindi mo alam. Ito lang ang paraan ko para maiahon ng aking pamilya. Ngumiti ang matanda, ngunit malungkot. Kung ganyan, darating ang singil. Tandaan mo, hindi ka makikipaglaro sa kidlat ng walang kapalit. Dumating ang pinakamalaking derby sa buong probinsya. Lahat ng malalakas na sabongero ay dumalo. Ang premyo ay milyon. At sa lahat ng yun ay ako ang tinitingala. Ako ang inaabangan. Sa unay panalo naman si Kidlat. Sunod-sunod, walang nakalapit. Ngunit sa huling laban ay isang kakaibang manok ang lumaban. Maitim ito, may mata na pula, at tila hindi galing sa karaniwang lahi. Habang nagsisimula ang laban ay bigla kong naramdaman ang mutya sa aking bulsa. Umiinit, nag-iinit ng sobra. Halos sinusunog ang aking balat. Si Kidlat na dati ay maliksi biglang nanigas at ang kalaban ay mabilis na tumira. Isang iglap lamang, bagsak si Kidlat. Patay. Nang hawakan ko ang mutya ito'y nabasag sa aking kamay at naglahong parang usok. At sa gilid ng sabungan ay nakita kong muli ang anyo ng ahas na may pangil ng Kidlat. Nakangisi at dahan-dahang naglalaho. Ngayon ay naririto ako't nagsusulat ng aking kasaysayan. Oot nanalo ako ng salapi. Oot naramdaman kong naging hari ako ng sabungan. Ngunit kapalit nun, nawala ang pinakamamahal kong manok. At higit sa lahat naramdaman kong may bahagi ng aking kaluluwa ang kinuha ng mutya. Ako si Efren at ako ang sabungerong nagkamaling humawak ng mutya ng pangil ng Kidlat. Kung may makakita man ito sa hinaharap, tatandaan niyo ang aking kwento. Hindi lahat ng liwanag ay dapat pulutin. At hindi lahat ng panalo ay tunay na panalo. Ngayon narito pa rin ako, hawak ang lapis at papel habang nagkukuwento. Hindi ko akalaing ganito kabigat ang pakiramdam ng isang taong umani ng tagumpay ngunit kinain ng sariling kasakiman. Matagal ko nang ibinaon sa lupa ang mga mutya, kuwento at alaala pero eto muli ako tinaalala ang lahat. Pagkatapos ng pagkamatay ni Kidlat, at pagkabasag ng mutya ng pangil ng Kidlat, akala ko'y tapos na ang lahat. Akala ko'y iyon na ang katapusan ng sumpa. Ngunit nagkamali ako. Mula noong gabing yon, nagsimula akong bangungutin araw-araw. Sa bawat pagdilat ng aking mga matay, ramdam kong may malamig na hangin na dumadaloy sa aking silid. Kahit sarado ang bintana, sa bawat paghinga ko, tila may mabigat na aninong nakaupo sa aking dibdib. Hindi ko masabi kung multo ba ito o panaginip o sariling konsensya. Sa panaginip ko'y bumabalik ang ahas na may pangil ng Kidlat. Lumalaki ito ng lumalaki hanggang sa punuin nito ang buong sabungan. At sa bawat hinga nito'y maririnig mo ang sigaw ng mga natalo kong kalaban at ang palaho ni Kidlat na parang isang taong humihingi ng tulong. Isang umaga pagbangon ko, nakita kong may bakas ng paso ang aking palad. Eksaktong hugis ng mutya. Dito ako lubos na natakot. Wala na ang mutya. Ngunit parang nasa akin pa rin ito. Dumadaloy sa akin dugo. Sa bawat pagkislap ng Kidlat sa langit, bigla akong kinakabahan. Nararamdaman kong kumikirot ang paso ng aking kamay. Lumapit ako sa isang matandang albularyo sa kabilang baryo. Siyang kilala sa pagtanggal ng sumpa at siya ring nagsabing huwag kong hawakan ng mutya noon. Nang makita niya ang paso, agad siyang napatras. Efren, hindi lang basta bato ang nakuha mo. Iyon ay pangil ng isang nilalang na tinatawag na Kidlat. Isang espiritong Kidlat na matagal nang ginagawang mutya ng mga taong sakim sa kapangyarihan. Ang sino mang gumamit nito'y mananalo. Oo, pero ang bawat panalo'y patong ng utang sa espiritu at ngayon ay naniningil na siya. Natulala ako. Ano ang dapat kong gawin, Lolo? Ayoko madamay ang aking pamilya. Huminga ng malalim ang matanda. Kung hindi mo maibabalik ang mutya, kailangan mong bayaran ang utang mo sa ibang paraan. May 3 gabi ka pang natitira bago tuluyang kunin ng Kidlat ang kaluluwa mo. Sa ika-4 na gabi, hindi na ako makakatulong. 3 gabi. 3 gabing parang kamatayan ng nag-aabang.
Sa unang gabi ay nagdasal ako, nagbasbas ng langis ang albularyo sa aking noo at pinayuhan akong huwag matulog. Ngunit pagpatak ng hating gabi lumitaw sa labas ng aking bahay ang isang liwanag na tila kidlat ngunit hindi nawawala. Tumambad sa akin ang hugis ng ahas, nakalutang sa ere, kumikislap-kislap at naglalaway ng bughaw na apoy. Narinig ko ang tinig nito sa aking isipan. Bayad. Salitang bayad. Tinakpan ko ang aking mga tenga ngunit naririnig ko pa rin ito sa loob ng utak ko. Halos mabaliw na ako sa takot. Sinubukan kong sumigaw ngunit walang lumalabas na tinig. Nagising ako kinabukasan sa sahig. Pawis na pawis at may bakas ng kagat ang aking braso. 2 marka na parang pangil. Sa ikalawang gabi ay masanda ako. Naglagay ako ng asin sa paligid ng bahay. Nagsindi ng insenso at nagdasal ng rosaryo. Nandoon ang albularyo sa aking gilid. Hawak ang anting-anting at dahon ng saging na may langis. Pero pagpatak ng 12:00, muling lumitaw ang liwanag sa labas ng bahay. Ngayon ay mas malinaw na ang anyo nito. Ang kidlat ay ahas na may katawan ng ulap at kidlat at pangil na kumikislap na para bang ginto at apoy. Wala kang may tatago sa akin sa bungero. Ang panalo mo ay akin. Ang kaduluwa mo ay akin. Ibigay mo sa akin ang kapalit. Ano bang kapalit? Ngumiti ang espiritu. Kumikislap ang kanyang mga mata. Isang buhay, kapalit ng lahat ng iyong panalo. Hindi yung manok, hindi ikaw, kundi isang mahal mo sa buhay. Halos gumuho ang mundo ko. Hindi ko kayang gawin yon. Tumakbo ako palabas ng bahay. Iniwan ng albularyo na nagsisisigaw ng dasal. Sa dilim ng gabi, tumakbo ako ng tumakbo hanggang sa makarating ako sa sabungan, ang lugar kung saan nagsimula ang lahat. Sa ikatlong gabi ay nandoon na ako sa gitna ng sabungan. Basag-basag ang mga upuan at wala ng tao. Tanging mga basag na bote at dahon ng palay ang natira. Nakaupo ako sa gitna, hawak ang isang lumang larawan ni Kidlat at nagdarasal na sana'y matapos na ang sumpa. Ngunit pagdating ng ating gabi ay bumukas ang kalangitan at bumagsak ang isang kidlat sa gitna ng sabungan. Lumitaw ang kidlat. Mas malaki at mas mabagsik kaysa dati. Ang kanyang boses ay dumadagundong. Panahon na! Panahon na! Lumuhod ako at umiyak. Patawarin mo ko. Kunin mo na ang lahat ng pera, ang bahay, kahit ako. Huwag lang sila. Tahimik sandali ang kidlat bago ito tumugon. Kung ganoon, ikaw ang magiging alay. At sa isang iglap ay bumalot sa akin ang liwanag. Naramdaman kong parang sinusunog ang aking kaluluwa. Hinihigop palabas ng katawan. Ngunit bago ako tuluyang lamunin ay biglang sumulpot ang albularyo. Hawak ang isang maliit na bote ng langis at isang lumang pangil na tila kapareho ng mutya. Sa ngalan ng mga ninuno at ng Diyos ng buhay, pinapawalang bisa ko ang sumpa ng kidlat. Nagliyab ang bote ng langis at ang kidlat ay napaurong. Dumagundong ang langit at parang nabiyakan sa bungan. Pagdilat ko'y umaga na, nasa gilid ko ang albularyo at hingal na hingal. Tapos na ba? Hindi pa. Naitaboy ko lang siya. Hindi mawawala ang sumpa hanggat hindi mo kusang ibinabalik ang lahat ng kinuha mo. Napahawak ako sa aking ulo. Ibabalik? Pero paano? Tumulong ka. Iali mo ang natitirang buhay mo sa paggawa ng kabutihan. Magdasal ka para sa mga natalo mo, para sa mga niloko mo. Ipagpatuloy mo yon hanggang sa dumating ang araw ng hustisya. Baka sakaling mabura ang utang mo. Simula noon ay nagbago ang buhay ko. Binenta ko ang mga natitirang manok. Binalik ko ang mga perang kaya kong ibalik sa mga natalo ko noon. Tinulungan ko ang mga mahihirap sa baryo. Nagabuloy sa simbahan at araw-araw ay nagdarasal para sa kaluluwa ni Kidlat. Hanggang ngayon tuwing kumikidlat,
Ramdam ko pa rin ang hapdi ng paso sa aking kamay. Paalala yun na hindi pa tapos ang lahat. Paalala yun na ang mutya'y hindi laruan at ang tagumpay na galing sa masama ay may kalakip na singil. Ako si Efren, ang sabongerong minsang naging hari ng sabungan. Ngunit inalipin ng mutya ng pangil ng kidlat. Ngayon, ako isang taong nagsisisi, umaasang isang araw, tuluyan ng mawawala ang sumpa. Kung may makakita man ng mutyang yon, sana itandaan niyo ang aking kwento. Ang kidlat, kahit anong ganda ng liwanag ay kidlat pa rin. Kayang pumatay sa isang iglap. Pero hindi doon natapos ang aking paglalakbay. Hindi ako pinabayaan ng tadhana. Kahit may hapdi pa sa aking kamay at alaala ng sumpa, unti-unti akong tinuturoan ng buhay na may daan pa para makabawi at magbagong buhay. Pagkalipas ng ilang buwan mula nang ibenta ko ang lahat ng manok, nagtrabaho ko bilang kargador sa palengke. Mabigat, mainit at masakit sa katawan. Ngunit sa unang pagkakataon pakiramdam ko'y malinis ang bawat sentimong pinaghihirapan ko. Hindi na ito galing sa pustahan o pandaraya. Ang asawa kong si Lisa ay nagsimulang bumalik ang tiwala sa akin. Dati halos hindi na siya makatingin sa aking mga mata. Noon, gabi-gabi, umuuwi akong lasing o mainit ang ulo mula sa sabungan. Ngayon, ako ang gumigising na maaga para sa agahan. Ako ang nag-aayos ng gamit ng aming anak na si Miguel. Marahan, ngunit ramdam ko ang paghilom ng aming pamilya. Pa, wala na ba tayong manok? Tanong ni Miguel nang minsang kasabi ko siyang nag-aalmusal. Napangiti ako ng mapait. Wala na anak, hindi natin kailangan yun para sumaya. Tumingin siya sa akin at nagliwanag ang mga mata. Gusto ko sana ng alagang sisiw lang, hindi pang sabong. Doon ko napagtanto. Marahil ito ang simula ng bagong kabanata. Hindi ko na kailangan maging hari ng sabungan para maramdaman kong may halaga ko. Isang hapon, dumalo sa amin ang matandang albularyo. Payat na siya, tila tumanda ng ilang taon mula sa huli naming pagkikita. Kamusta, Efren? Tanong niya habang nakaupo sa bangko sa ilalim ng puno ng mangga. Maayos na lolo, unti-unti nang nagkakaroon ng direksyon ng aking buhay. Wala na akong hawak na mutya. Pero narito pa rin na sugat sa aking palad. Ipinakita ko ang paso sa aking kamay. Hinawakan niya ito at marahan akong tinitigan. Hindi agad mawawala yan. Paalala yan. Oo, pero kasabay ng paalala, iyan din ay pintuan. Kung patuloy mong bubuksan ng pintuang ito patungo sa kabutihan, mabubura rin ang marka. Nakangiti itong tumango. Kung ganun, may pag-asa pa. May pag-asa pa lagi basta marunong kang bumalik. Nagsimula akong magtanim muli sa bukid. Sa simuli halos wala kaming puhunan, kaya nagtanim kami ng gulay at kamote sa bakanteng lote sa likod ng bahay. Ako at si Lisa mismo ang nagtatanim at nagdidilig araw-araw. Si Miguel naman, tuwang-tuwa sa mga sisiw na binili namin para alagaan bilang mga simpleng manok pangkain lamang, hindi pang sabong. Sa bawat pagtubo ng halaman, parang pati puso ko'y muling sumisibol. Ang mga kamay kong dating sanay sa pagtatali ng tari at pagbitaw ng manok, ngayon ay sanay na sa pagdilig at pag-ani. Ang bawat pawis na tumutulo sa noo ko'y parang binubura ng kasalanan ng nakaraan. Isang gabi, biglang umulan. Kumidlat. Napatingin ako sa langit. Kabado pa rin pero may kakaibang nangyari. Sa halip na sumakit ang paso sa kamay ko'y naramdaman kong malamig ito. Parang nilalagyan ng yelo. At sa unang pagkakataon ay wala akong nakitang anyo ng kidlat. Wala akong narinig na boses. Tanging patak lamang ng ulan at huni ng mga palaka ang bumalot sa paligid. Napaiyak ako sa ginhawa. Nagpasalamat ako sa Panginoon. Lumipas sa mga buwan at ang paso sa kamay ko'y unti-unting kumupas. Hindi tuluyang nawala ngunit nagbago ang anyo. Mula sa tila sunog na marka, naging parang simpleng peklat na lamang. Kapag tinatanong ako ni Miguel, sinasabi kong peklat iyon ng aking mga pagkakamali.
Isang araw ay dumating ang isang kilalang tagabayan. Nabalitaan niyang dati akong mahusay na mag-alaga ng manok. Nagalok siya. Tutulungan niya akong magtayo ng maliit na poultry business. Hindi para sa sabong, kundi para sa itlog at karne. Dati, hindi ko iisipin ng ganitong alok. Noon, sabungan lamang ang nasa isipan ko pero ngayon, iba na ang aking mundo. Tinanggap ko ang alok at sa tulong ng ilang kakilala, nakapagsimula kami ng maliit na negosyo. Hindi malaki ang kita pero sapat para sa aming tatlo. Isang gabi ay nakaupo kami ni Lisa sa balkonahe. Hindi ko akalaing aabot tayo rito. Akala ko noon tuluyan ka nang mawawala sa amin. Ako rin naman hindi ko akalaing makakabawi pa ako sa inyo ng ganito. Salamat at hindi mo ko iniwan. Ngumiti siya. Pinisil ang aking kamay. Mahal ka namin ni Miguel, pero higit sa lahat, mahal ka pa rin ng Diyos kahit nagkamali ka. Kaya may pangalawa ka pang pagkakataon. Doon ko naintindihan ng tunay na mutya ay hindi bato, hindi pangil ng kidlat, hindi kapangyarihan. Ang tunay na mutya ay ang pamilya at ang taong handang magpatawad at tumanggap gaano man kalalim ang iyong sugat. Ngayon tuwing kumikidlat, hindi na ako takot na maramdaman. Paalala pa rin ito ng nakaraan. Pero kasabay noon ay paalala rin ng kung paano ako nakabangon. Ang hapdi ng pasoy halos wala na at sa halip na sumpa, nagiging paalala ito ng pag-asa. Si Miguel ay nasa elementaryan at nangunguna sa klase. Ang mga manok naming sisiw noon ay nagiging itlog at tinapay para sa mga kapitbahay. Si Lisa naman ay nakakatulong sa bookkeeping ng aming maliit na negosyo. Unti-unting nagiging buo ang aming pamilya. Hindi ko sinasabing tapos na ang lahat. Wala akong kasiguraduhan kung tuluyan nang nawala ang kidlat o kung babalik ito sa isang gabi ng malakas na bagyo. Pero ngayon, marunong na akong humarap ng may lakas ng loob. Hindi na ako takot sa anino ng aking nakaraan. Isang gabi habang naglalakad ako sa likod ng bahay, may nakita akong kumikislap sa lupa. Isang maliit na bato. May bahid ng asol at lunti ang liwanag. Parang mutya. Napaluhod ako at tinignan ito. Sandali akong natigilan pero sa halip na pulutin ay nagdasal ako at hinayaan itong mahimlay sa lupa. Hindi ko na kailangan yan. Ang mutya ko'y nasa loob na ng bahay. Sila ang asawa ko at ang anak ko. Tumayo ako at lumakad pabalik. Magaan ang pakiramdam. Sa pag-angat ko ng tingin ay kumidlat sa malayo, ngunit wala na akong naramdaman na hapdi sa aking kamay. Sa halip ay payapa akong ngumiti. Dati akong sabongerong inalipin ng mutya ng pangil ng kidlat. Ngayon, ako isang amang nagtatanim, nag-aalaga ng manok para sa pagkain at kabuhayan, at nagbubuo ng isang pamilyang maayos at mapayapa. Doon ko nga napagtanto. Hindi lahat ng kumikislap ay dapat pulutin. Hindi lahat ng kapangyarihan ay biyaya. Pero kahit gaano kalalim ang pagkakamali mo, may daan para bumalik. Basta pipiliin mo. At kapag kumikidlat ay maririnig ko na lamang ang halakhak ni kidlat. Hindi na bilang panaginip ng halimaw, kundi alaala ng isang manok na nagpapaalala sa akin na walang panalo. Ang mas mahalaga kaysa sa buhay at pamilya. Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang lahat. Sabi nga nila, ang tao ay madaling bumalik sa dati kapag nakatikim na ng kapangyarihan. Makalipas ang 2 taon, umunlad ng gusto ang aming maliit na poultry. Nakilala ako sa bayan bilang masipag at mapagkakatiwalaan. Dumami ang bumibili ng itlog at karne. At mula sa simpleng kubo, nakapagpatayo kami ng sementadong bahay. Si Lisa ay laging nakangiti. At si Miguel naman ay nakakapag-aral na sa pribadong paaralan. Pero sa kabila ng lahat ay may bumabalik na bulong sa aking isipan, parang anino ng dati kong sarili. Mas marami pa, mas malaki pa. Hindi ba't dati kang hari? Hindi ba't ikaw ang tinitingala? Isang gabi, dumalo ko sa pista sa bayan. Maraming bisita, maraming alak. May mga dating sabongerong bumati sa akin. Efren, iba ka na ngayon ah.
Hindi na pala talisain ang inaasikaso mo kundi negosyo na. Sayang, pare. Kung ginamit mo pa sana yung swerte mo noon baka milyonaryo ka na ngayon eh. Sabat pa ng isa. Napatawa ako ngunit sa loob ko'y may tinamaan. Totoo, kumikita ako pero hindi pa rin ito kasing laki ng perang dumadaloy sa akin noon sa sabungan. Doon ko na rin nakilala si Rika. Bata, maganda, maputi at tila ba alaman lahat ng paraan para mapalapit sa kanya ang isang lalaki na kagaya ko. Nagsimula sa simpleng tagay na uwi sa tawanan hanggang sa lumalim ang gabi at nagising akong hawak ang kanyang kamay. Efren, kaya mong magtagumpay pa ng higit. Ang pera'y nandyan lang, hindi ka dapat makontento. Ang mga salitang yun ay parang apoy na muling nagpasiklab ng aking kasakiman. Mula noon, nagsimula na akong magbago. Hindi na ako agad na umuuwi pagkatapos ng trabaho. Madalas akong sumasama sa mga kaibigang sabongero. Hindi man ako lumalaban ng manok pero tumataya ako. Doon ay unti-unting bumabalik ang apoy ng sabungan sa aking dugo. Si Lisa, ramdam niya agad ang aking pagbabago. Efren, bakit gabi-gabi ka na namang huli kong umuwi? Akala ko ba tapos ka na sa sabungan? Trabaho lang ito, Lisa. May kausap ako sa negosyo. Ngunit alam kong hindi yun totoo. Alam ko ring unti-unti akong lumalayo sa kanila. Naging madalas din ang pagkikita namin ni Rika. Una, lihim lamang. Pagtagal ay hayagan na rin. Siya ang kasama ko sa mga inuman. Siya ang kasama ko sa mga biyahe. At dito ko muling hinanap ang mutya. Sa isang bahagi ng isipan ko, iniisip kong baka may natira pa akong kapangyarihan. Pero wala na. Ang mga postahan ko'y madalas talo. Ang perang inipon ko'y mabilis na naubos. Hindi ka ba babalik sa dati mong lakas? Tanong ni Rika nang minsan kaming magkasama. Wala na. Nawala na ang mutya. Sagot ko sabay lagok ng alak. Kung ganon, gawa tayo ng bago. Hindi ba't ang kapangyarihan hindi lang galing sa bato? Nasa tao rin yon, lalo na kung handa kang magsugal sa lahat. At muli ay nalunod ako sa kanyang bulong. Dumating ang panahon na halos wala na ako na iuuwi kay Lisa. Ang perang dapat ay para sa pamilya ay napupunta sa sabungan, alak at kay Rika. Ang anak kong si Miguel ay bihira ako nang makasama. Hanggang sa isang gabi, nadatnan kong naghihintay sa may pintuan si Lisa. May luha sa kanyang mga mata. Efren, hindi itong ipinangako mo sa amin. Hindi itong pinaghirapan natin. Kung pipiliin mo ang sabungan at ang babae mo, kami ay aalis na ni Miguel. Natigilan ako pero ang puso ko'y matigas na. Kung yun ang gusto mo, bahala ka. At tuluyan nga silang lumisan. Akala ko'y mananalo pa rin ako. Nakaya kong bilhin lahat. Babae, alak, laro. Ngunit hindi nagtagal ay bumagsak ang negosyo. Nagsimula ang sakit ng mga manok. At dahil wala na akong oras para asikasuhin ay halos lahat ay nangamatay. Ang mga dating kaibigan kong bumibili ng itlog at karne, lumayo. Si Rika man, nang maubos ang aking pera ay iniwan ako. At isang gabi ay bumalik ang kidlat. Sa dilim ng sabungan na ngayon ay wasak na tinabandona. Biglang kumidlat ng malakas at ramdam kong sumakit muli ang paso sa aking kamay. Hindi ko na yun naramdaman ng matagal. Ngunit ngayon ay parang muling nagbukas ang sugat at sa liwanag ng kidlat, nakita ko muli ang anyo ng kidlat. Mas malaki at mas mabangis, mas galit kaysa dati. Ibinalik mo ko sa pamamagitan ng iyong kasakiman. Hindi natututo ang pusong sakim. At ngayon ay wala ka ng may aalay, wala ka ng mutya, wala ka ng pamilya. Ang natitira na lamang ay ikaw. Nanginig ako sa takot. Wala akong may tugon. Wala na akong may pagmamalaki. Ang dati kong kayamanan. Ang pamilya kong nagsilbing tunay na mutya. Lahat ay nawala na. At doon ko napag-alaman, ang pinakamabigat na parusa ay hindi ang kamatayan, kundi ang unti-unting pagkawala ng lahat ng mahalaga habang nakikita mong sarili mong kasakiman ang pumaslang dito.
Minsan ay nakamit ko ang isang maayos na pamilya, ngunit muli kong sinayang dahil sa kasakiman ko, dahil sa babae, dahil sa sabungan na wala ang lahat. Ngayon ay mag-isa akong naglalakad sa dilim at tuwing kumikidlat ay hindi na halakhak ni kidlat ang naririnig ko. Ang naririnig ko na lamang ay iyak ng aking anak at tinig ng aking asawa na humihingi ng sagot na hindi ko kayang ibigay. At sa bawat dagundong ng langit, alam kong unti-unti ring nauubos ang aking kaluluwa. Lumipas din naman ang mga buwan. Bumalik sa akin ang aking pamilya. Sobrang aking tuwa ng dahil doon. Subalit, kung akala ko'y wala nang masihigit pa sa mga kabiguan ko noon, nagkamali ako. Ang tao pala'y kapag hindi natuto, paulit-ulit na babagsak hanggang sa wala nang matira. Isang linggo ng umaga, nagluto si Lisa ng espesyal na almusal. Tahimik lamang akong kumakain. Iniisip ang plano ko mamayang gabi. Ang selebrasyon ng kaarawan ng kaibigan kong si Dindo, ang isa sa mga madalas kong kainuman sa sabungan. Efren, magpunta naman tayo sa pasyalan. Matagal nang nangungulit si Miguel at ang bunso. Gusto nilang makita yung bagong parke sa kabilang bayan. Itinaas ko ang tingin at nakita ko nakangiti siya. Parang umaasa na ngayon. Baka sakaling maisip ko naman silang pasayahin. Ngunit malamig ang aking tugon. Hindi ako pwede. Kaarawan ni Dindo ngayon. Baka magtampo yun kung hindi ako dumalo. Tahimik siyang tumango. Wala nang bangayan. Wala nang sermon. Ngunit ramdam ko ang bigat ng hangin sa loob ng bahay. Ramdam ko rin ang pagkadismaya ng mga bata lalo na si Miguel. Sige po tay, kami na lang po ni nanay at ni bunso. At doon tumayo ako at tuluyang umalis. Kinagabihan ngayon nagpunta ako sa bahay ni Dindo. Maraming tao, maraming alak, maraming tawanan. Para bang wala akong ibang problema. Para bang normal lamang ang lahat. Habang ako'y lumulunod sa alak at ingay, hindi ko maiwasang isipin kung ano ang ginagawa ni Lisa. Maya-maya'y tumunog ang aking telepono. Hindi kilalang numero. Nang sagutin ko'y boses ng isang lalaki ang aking narinig. Garalgal at taranta. Sir, ikaw ba si Efren? May aksidente pong nangyari sa kalsada papuntang San Isidro. Ang sasakyan ng pamilya mo. Para akong binuhusan ng yelo, tumigil ang mundo. Agad kong iniwan ang inuman at tumakbo. Sa ospital ay bumungad sa akin ang pinakamasakit na tanawin sa aking buong buhay. Si Lisa, wala ng buhay. Si Miguel at ang bunso, parehong nakabalot sa puting tela. Ang mga batang puno ng pangarap, ang babaeng minsang nagmahal at nagpatawad sa akin. Lahat ng yun ay nawala sa isang iglap. Para akong binunutan ng kaluluwa, napasigaw ako at napaluhod. Diyos ko, bakit nangyari sa akin to? Ngunit walang tugon. Ang kidlat lamang sa malayo ang umilaw sa dilim ng aking kapighatian. Hindi pa doon natapos ang lahat. Kinabukasan habang nilalamon ako ng pagluluksa, dumating ang mga pulis sa aking bahay. Efren Santos, ikaw ay inaaresto sa kasong pagpaslang at pagnanakaw sa bahay ni Dindo kagabi. Para akong binaril. Ano? Wala ako sa krimen. Nandun ako sa kasiyahan. Kasama ko sila. Ngunit ang lahat ng tinuturing kong kaibigan, si Dindo at ang iba pa naming kainuman, sabay-sabay na nagturo sa akin. Si Efren ang huling nakita namin kasama ni Dindo bago nangyari yon. Lasing na lasing siya, galit pa nga eh. Wala akong laban, wala akong matinong ebidensya, at higit sa lahat ay wala na akong pamilya para ipagtanggol ako. Sa sobrang kababaan at hindi ko na alam ang aking gagawin, kusa akong sumama at nagpakulong. Sa loob ng bilibid ay doon ko napagtanto ang mutya, sapungan, ang babae, ang kasakiman, ang pagtanggi ko sa pamilya. Lahat iyon ang nagtulak sa akin dito. Kung sumama lamang sana ako sa kanila sa pamamasyal, baka kasama ko pa sila ngayon. Baka buhay pa si Lisa, si Miguel at ang bunso. Pero hindi. Pinili kong unahin ang kaarawan ng isang kaibigan kaysa sa sarili kong pamilya. At ngayon ay sila'y wala na at ako'y isang kriminal sa mata ng lahat kahit inosente naman. Gabi-gabi habang nakahiga sa malamig na simento,
Bumabalik sa alaala ko ang muling araw na magkasama pa kami. Ang ngiti ni Lisa habang pinipilit akong sumama. Ang tingin ni Miguel na puno ng pag-asa. Ang halakhak ng bunso habang kumakain ng almusal. Ngayon ay wala na sila. Tuwing kumikidlat, ramdam ko na naman ang paso sa aking kamay. Ngunit ngayon, hindi na ito galit ng mutya. Hindi na ito sumpa ng kidlat. Isa na lamang itong paalala na ako mismo ang kumitil sa aking kaligayahan. Ako nga pala si Efren, dating hari ng sabungan. Dati nagkaroon ng mutya. Dati ay mayroong masayang pamilya. Ngayon ay isang bilanggo, iniwanan lahat at walang ibang kasama kundi mga multo ng nakaraan. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Sir Joseph. Sana po'y kapulutan ninyo ng aral